Maraming salamat po muli, Pastor. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muling nagkasama-sama na naman upang mag-aral ng kanyang mga salita. Kung mapapansin nyo po ay yung mga nakaraan po ay ang ating pong pinag-aaralan ay tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Katulad po nung nakaraan, ang pinag-aralan natin ay kung ano ang pananampalataya ayon sa Biblia. Na ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita na siya nga pong sinasabi sa Hebreo 11 verse 1 na ang pananampalataya ay ang pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang pananampalataya ang papaging totoo sa mga salita at mga pangako ng Diyos sa mga mananampalataya bago pa man ito mangyari. Ito ay katiyakan sa mga bagay na di inaasahan. Ang paninindigan o paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po ay tulad ng pagkakaroon ng espiritual na mata na nagpapahintulot sa atin na makita kung ano ang hindi nakikita ng iba. At pangalawa, kung anong pananampalataya ayon sa Biblia na ating pinag-aralan, ang pananampalataya ay ang kasangkapan upang bigyang lugod ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nadadala po ng ating mga damdamin, ng mga hangarin o mga personal na kagustuhan at pag-asa. Sa larangan po ng espiritual ay hindi mahalaga kung ano man ang personal na paniniwala o kagustuhan. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi at ipinapangako ng Diyos. Dali po, nawala. Tanging ang mga nananampalataya sa Diyos ang makakapagbigay ng kahalagaan kung anong sinasabi at pinangako ng Diyos. At ang pangatlo po ay ang mananampalataya, ang buod ng ating matuwid na pamumuhay. Ayaw po mag-scroll, sandali po. Pakitulong nga po, ayaw mag-scroll. May napindot ako. Yun na dito. Pasensya na po at matanda na po ako, hindi na ako po makapag-preach ng hindi nagbabasa. Huli na po ako nung mag-preach matanda na. Di pa ako sinanay ni Pastor. Di po kami nagkita ni Pastor nung ako bata-bata pa. Nagkita po kami, late na. Pero sabi nga po huli man. Magaling, hindi naman nagsasabi magaling. Huli pa rin. Glory to God. Okay na po. Thank you po. At tungkol naman po sa nakalulugod ng pananampalataya, ang itinuro po sa atin ni Pastor Ferdi nung mga nakaraang 2 linggo ata yun, di ba? Sabi dito, ang kinalulugod ng pananampalataya ng Diyos ay ang pananampalatayang
tumatanggap sa bawat kapahayagan ng Diyos. Dapat ay tinatanggap at sumusunod tayo sa kung anong mga inuutos sa atin ng Diyos. At ganoon din po ang mga pananampalatayang tumatalima sa kalooban ng Diyos upang siya ay malugod sa atin. Dapat na pinamumuhay natin ang kalooban ng Diyos gaya ng ginawa ng mga apostol at mga nauna sa kanila, yung mga naunang mananampalataya, na ang iba ay nagtagumpay sa ipinangako ng Diyos at ang iba naman ay nagtiis at nagdusa bilang resulta ng kanilang pagsunod kay Yahweh. Silang lahat ay sumunod, anuman ang naging katumbas nito sa kanilang buhay, katagumpayan man o pagdaranas ng kasakitan. At ngayon po sa umagang ito ay pag-aaralan po natin ay tungkol naman po sa wastong pananampalataya. Sabi po rito, mahigit 2,000 taon na ang nakaraan noong itatag ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. Kasunod dito ang pagtawag ng mga tao sa kanyang mga alagad na Kristiyano. Ito'y napakaangkop na tawag para sa kanila dahil ito ay nagmula sa kanilang nakikitang pamumuhay. Doon po pala nakita sa kanilang pamumuhay kaya sila tinawag na Kristiyano. Dahil nakita sila na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sa paglipas nga ng panahon ay nagkaroon ng iba't ibang paniniwala at ang pananaw ang mga tao tungkol sa Kristyanismo at isa sa mga dahilan nito ay kung paano din namumuhay ang mga taong nagsasabing sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ito din malamang ang naobserbahan ni Karl Marx, ama ng sosyalismo, kaya niya nasabi na religion is the opiate of the masses. Dahil napapansin niya na malayo sa pangkasalukuyang realidad ng buhay o out of touch ang pamumuhay at pag-iisip ng mga Kristiyano. Ngunit kung babalikan lamang kung paanong namuhay ang mga naunang alagad, ay matatanto ng mga tao na hindi totoo ang obserbasyon ni Karl Marx at ng iba pang sumasalungat sa Kristyanismo. Para sa mga naunang mga alagad, na ipamuhay nila ng wasto ang buhay Kristiyano sapagkat wasto ang kanilang pananampalataya. Ito din, mga kapatid, ang kailangang maunawaan ng bawat isang nakipag-isa at nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Ang magkaroon ng wastong pananampalataya upang maipamuhay ng wasto ang buhay na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Atin pong alamin sa sulat ni Apostol Pablo sa Pangalawang Korinto 5:1-10 kung ano nga ba ang wastong pananampalataya. Sige po. Basahin po natin ang 2 Korinto 5:1-10. Walang nakalagay dyan. Sorry po. Sige po, ako na lang pong magbabasa. Sabi po dito, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang lupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon
upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling narito sa iyong harapan, papakumbaba, papasalamat, at humihingi, Panginoon, ng kaunawaan upang maintindihan namin, Panginoon, ang mensaheng nais mong ipahatid sa amin, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, ang siyang pumuspos sa bawat isa, Panginoon. Ganun din ako, Panginoon, tulungan mo ako upang may hayag ko ng malaya, Panginoon, na may katapatan, may katapangan, Panginoon, ang iyong masalita, Panginoon, na upang patuloy kaming mamuhay ng ayon sa iyong mga salita at upang maintindihan at maunawaan namin ng husto kung ano ba ang wastong pananampalataya, Panginoon, na tulad na ipinakita ng halimbawa ni Apostol Pablo na ang tingin niya, Panginoon, ay hindi sa mga temporal na bagay kundi sa mga bagay sa buhay na walang hanggan. At nais niya ay mabihisan niya na siya ng isang spiritual na katawan at glorified body, Panginoon, upang makapiling na niya ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at sa iyo lang po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, ng kalawalhatian. Ito bang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ano nga po ba ang wastong pananampalataya sa Diyos? Una po, ito ay kumikilala sa mga pangkasalukuyang katotohanan. Malinaw na kinikilala ni Apostol Pablo ang kanyang pangkasalukuyan na kalagayan. Na siya ay nananatili pa sa mundong ito at nasa katawang pisikal pa. Dahil dito, siya at ang lahat ng mananampalataya ay maaari pang dumanas ng kahirapan, kasakitan at kapighatian. Ang pagtanggap sa katotohanan ito, ang dahilan kung bakit siya ay nakakapagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ito ay pagpapakita ng kanyang wastong pananampalataya sa Diyos. Tingnan po natin ang mga paniniwalang ito ni Apostol Pablo. Ano po ang mga paniniwala ni Apostol Pablo? Una po, kinikilala niya na siya ay nasa katawang pisikal pa. Niyahan tulad po dito ni Pablo ang kanyang katawang lupa sa isang tolda. Siguro dahil siya mismo ay gumagawa ng tolda nung siya ay nasa Corinto pa. Kasama niya yung mag-asawang sina Priscilla at Aquila na mga mananampalataya din po. Ang isang tolda po, isang tent ay may ilang pagkakatulad po sa ating pisikal na katawan. Una po, ang isang tolda ay pansamantala lang. Ibig sabihin, hindi po nagtatagal. Sa katulad na paraan po, ganun din po ang ating katawan. Pansamantala din po ito dito sa mundong ito. At pangalawa po, ang tolda po ay isang lugar ng tirahan, paninirahan. At ang ating katawan ay isa rin pong tirahan ng ating mga kaluluwa. Sa madaling salita po, ang ating katawan ay namamatay na parang mga toldang nasisira. Kaya nga po kinilala ni Pablo na siya ay nasa katawang pisikal pa dahil dumadanas pa siya ng kahirapan, dumadanas pa siya ng kasakitan, kapaghihatian, dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At maging ganun din po tayo, maging sa mga panahon natin ngayon. Tayo po ay nasa physical pang katawan ngayon. Tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ito. At pangalawa po, kung ano ang paniniwala ni Apostol Pablo, kinikilala niyang hindi pampalagian ang katawang pisikal. At ito ay papalitan sa takdang panahon. Sinasabi po dito ni Pablo na siya ay naninirahan pa sa mundong ito
na pansamantala lamang sa isang pisikal na katawan. At inaasahan niya na kapag siya ay namatay, ay papalitan ng spiritual na katawan ang kanyang namatay na pisikal na katawan. Sa ngayon po, si Pablo at ang lahat ng namatay na nampalataya sa Panginoong Hesus ay nasa langit na po. At meron na silang mga spiritual na pangangatawan o glorified body. Pero ito po ay pansamantala pa lang na spiritual na katawan. Ibig sabihin, hindi pa po ito ang permanenteng spiritual na katawan. Pagdating po ng Panginoon Hesus ay bubuhayin po kasing muli ang mga namatay na sumampalataya sa Kanya noon at doon papalitan ang kanilang mga katawan ng permanenteng glorified body na katulad doong sa Panginoong Hesus. Kuha niyo po. Halimbawa po, si Pablo namatay na. Nasa langit na siya ngayon, di po ba? Ang kanyang katawan po ay isa ng glorified body. Pero pansamantala lang po ito. Hindi pa po ito ang permanente na glorified body. Kasi magiging permanente lang po ito pagdating ng panahon. Yung paghatol ng Panginoon, di po ba? Bubuhayin muna ang lahat ng mga namatay na mananampalataya at gagawing glorified body ang kanilang katawan. Ganon din yung mga kasama sa rapture. Babaguhin din po ang kanilang katawan. At yun di po ang mga inaasahan ng mga nauna ng mananampalataya. Kung mababasa natin sa Lumang Tipan, sina Abraham, sina Noe, yun din ang inaasahan nilang pangako ng Diyos na pagdating ng Panginoon Hesus, sila din po ay bubuhay muli at bibigyan ng isang glorified body upang makasama ng Panginoon. Amen po? Amen. Ano pa po? Mga paniniwala ni Apostol Pablo, kinikilala niyang habang nasa katawang pisikal pa, ay dumaraing at namimighati pa siya. Di po ba? Si Pablo po ay labis na nagdusa. At gusto na niya nang matapos na ito. Gusto niya na magkaroon ng bagong katawan. Ngunit tiniitiis pa rin niya ang kahirapan at pagdurusa sa buhay dahil alam niya na siya ay gagantimpalaan sa darating na panahon. Pinananatili niya ang kanyang pagtuon sa pamumuhay ng tapat at matyaga sa paggawa ng masigasig para sa Diyos. Ang kanyang pangunahing pananaw ay nakaugat sa walang hanggan kaysa sa temporal. Kaya yun po ang inaasahan ni Pablo habang siya ay nabubuhay pa kahit siya ay dumaranas ng kapighatian. At pang-apat po, ay yung kung ano mga paniniwala ni Apostol Pablo, kinikilala niyang kalooban pa ng Diyos na mananatili siya sa katawang pisikal na ito. Alam po ni Pablo na habang siya ay nasa mundo pang ito, ay may nais pa pong ipagawa sa kanya ang Panginoon. Kailangan pa niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao, Hudyo man o mga Hintil. Yan po ang dahilan kung bakit siya tinawag ng Panginoong Hesus sa daan patungong Damascus. Di po ba dati siyang taga-usig ng mga mananampalataya? Pero may layunin ang Diyos sa kanya. Kaya siya tinawag ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga pong maunawaan natin kung ano ang wastong pananampalataya sapagkat mayroon pong mga makabago at palsong turo tungkol sa pananampalataya. Ano-ano nga ba ang mga ito? Yung mga palsong turo. Una po, ang mga anak ng Diyos daw ay hindi na dapat nagkakasakit, hindi na naghihikahos, at hindi na nahihirapan. Yun po ang turo ng mga iba. Di po ba? Naniniwala po ba tayo na bilang mga anak ng Diyos o mga Kristiyano na ay hindi na tayo magkakasakit, wala na tayong problema sa mga pinansyal na aspeto o hindi na tayo maghihirap? Naniniwala pa ba tayo doon? Hindi po. Lahat yan ay mararanasan pa natin kahit tayo ay mananampalataya na. Bakit po?
dahil po tayo po ay nasa katawang lupa pa. Nagkakasakit tayo dahil sa pag-abuso ng ating mga katawan. Tulad ng mga bisyo, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, pagpupuyat, sobrang stress, dulot ng sobrang dami ng trabaho, financial problem, family relationship, yung relasyon ng mag-asawa, relasyon ng anak sa anak, at sa maging sa ating mga kinakain, yung mga chemicals po, di po ba? May marami lang halong chemicals sa mga kinakain na ngayon eh. At maging sa ating pagkatandaan, di po ba, humihina na ang ating mga immune system. Kaya po tayo ay nagkakasakit. Mahina na po ang ating mga resistensya at madali na pong mahawaan. Sa katunayan po ay may mga kapatid tayo ngayon dito sa atin na dumaranas ng kasakitan, di po ba? Si Sister Emily po, may cancer po siya. Si Brother Edwin po na kasalukuyan pong nasa ICU ngayon sa ospital. Di po ba? Mga mananampalataya na po ito, katulad natin. At ganoon din, maging sipon nga po, kahit ubos sipon nagkakaroon po tayo ng sakit. Kaya panawagan po, gagawin ko na po itong ito na para ipanalangin natin ang mga kapatid na ito. Tulungan natin sa abot ng ating makakaya. Di po ba? Sila ay kapatid natin. Sila ay kapatid natin, pamilya ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Tulungan po natin sila sa abot ng ating makakaya. Pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagtulong pinansyal. Kailangan po nila ito sa panahon na ito. Amen po? Makakaranas din tayo ng paghihirap katulad ng mga apostol at mga naunang mga mananampalataya na dumanas ng katakot-takot na hirap. Maging ang Panginoong Hesus mga po ay dumanas ng hirap nang siya ay nasa katawang lupa pa, di po ba? Hinamak siya ng tao, tinakwil, binugbog siya, hinampas, hanggang siya ay ipinako sa krus. Sa kanya nga pong paghihirap ay nanalangin siya sa Ama. Ama ko, alisin mo nga po ang saro ng aking paghihirap. Ngunit anong sabi niya sa huli? Ngunit ang kalooban mo po ang masusunod. Amen po? Hanggang sa ipinako siya sa krus, ay sumisigaw pa siya ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po ba? Yung naranasan niyang sakit, kung i-imagine niyo. Halos hindi na nga po siya makilala dahil sa pangbububog sa kanya. Bakit nga po hinayaan na pinahiluntulutan ng Ama na mangyari ang lahat na ito? Dahil po sa dakilang layunin niya. Upang masunod ang dakilang layunin niya na tayo ay maligtas at makabalik sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Yan po ang dakilang layunin ng Diyos Ama sa atin. Hindi na po maranasan natin ang kasakitan at paghihirap kapag tayo ay namatay na at magkaroon na ng glorified body kasama ng ating Panginoong Jesus. Kaya laging handa po tayo sa lahat ng pagkakataon dahil hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus. Maaring mamaya, dumating na siya. Kung hindi pa tayo handa, hindi maiiwanan po tayo. Ano pa po? Yung palsong turo tungkol sa pananampalataya. Dahil ang Diyos Ama daw ang may-ari ng lahat ng bagay, ang lahat ng mga anak niya ay magmamay-ari ng lahat ng pinakatangi o the best sa mundong ito. Totoo ba ba ito? Naniniwala po ba kayo na tayo bilang mga anak ng Diyos ay tayo na ang magmamay-ari ng lahat ng the best o yung pinakamainam sa mundong ito? Hindi rin po. Kabaliktaran nga po ang nangyayari, di po ba? Lalo na sa mga material na bagay. Tingnan niyo po kung sino pa ang mga hindi mananampalataya. Sila pa ang mga merong magagarang sasakyan, magagandang sasakyan, kung anong mga latest model. May mga mansyon, mga helicopter.
yate. Mga hindi mananampalataya po yan. Sila ay nabubuhay sa karangyaan. Ang Diyos nila ay ang kanilang kayamanan. Tulad nga po ng mayamang binata na nagtanong kay Jesus kung paano niya makakamit ang buhay na walang hanggan. Ano po ang sagot ng Panginoon Jesus? Ipagbili niya lahat ang kanyang ari-arian at ipamahagi sa mga may hirap. Nalungkot po ang binata at umalis. Hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang kayamanan kaysa sumunod sa Panginoong Jesus. Kaya nga po nasabi ng Panginoon Jesus na napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. At totoo naman po na ipinangako ng Diyos na anuman ang hingin natin sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya na kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan. At marami pa pong verses na nagsasabi na kapag tayo ay nananalangin, tayo ay sasagutin ng Diyos. Pero ang mga pangakong tayo ay sasagutin ng Diyos, ito po ay may kondisyon. Di po ba? May kondisyon po ito. Sabi sa 1 John 15:16, anuman ang hingin natin kay Lord, sa ating Panginoon, ay ipagkakaloob sa atin. Kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Amen? Our prayers must be according to His will. Yan palang dahilan kung bakit may mga prayers tayo na hindi nasasagot. Ay dahil may pinagpe-pray tayo na hindi kalooban ng Diyos. It may be na mali ang motibo ng puso natin o hindi makakabuti sa atin at sa ibang tao ang ipinagpe-pray natin. Di ba? Again, yung panalangin ng Panginoon Jesus sa Garden of Gethsemane na sabi niya sa bandang huli, ngunit ang kalooban mo ang masunod. Amen? Tandaan po natin na ibibigay ng Diyos ang kahilingan natin basta ito ay naayon sa kanyang kalooban. Amen? Ano pa po ang palsong turo tungkol sa pananampalataya? Ang sabi dito, kalooban daw ng Diyos na ang lahat ng mga anak niya ay palaging masaya at walang problema sa buhay. Naniniwala po tayo doon? Hindi po, kabaligtaran nga na naman po yan eh. Lahat tayo ay may problema. Mga problema nga po sa relasyon sa pamilya, problema sa kaibigan, sa mga trabaho, sa ating kalusugan, yung health problems nga po. Yung iba nga po, pati problema ng iba, pinoproblema nila eh. Di ba? Wala na sila problema. Pero yung problema ng iba, pinoproblema pa nila. Di nagkakaroon tuloy sila ng problema. Tama po? Ang mga taong walang problema sa mundong ito po, ay yung nasa mental, yung malapit sa chest ng Mandaluyong. At yung nasa park. Yung nasa park. Yung nasa Memorial Park. Yung nasa cemetery na po, 6 feet below the ground. Yun po ang mga wala ng problema. Karaniwang tanong po ng bawat isa ay kung bakit mayroon pang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mayroong dahilan ng Diyos kung bakit ang pagsubok ay dumalating. Kadalasan, nagiging dahilan ito nga po ng panghihina ng kalooban natin. Nagiging dahilan po ito ng iba na nagbabackslide. Di po ba? Marami ang nawawalan ng pag-asa at pananampalataya kapag hindi na po nakakayanan ang mga pagsubok. Subalit sa mga mananampalatayang mayroong matatag na pananampalataya sa Diyos, ang tingin nila sa pagsubok ay karaniwan lamang at bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya tanggap natin bilang mga Kristiyano, tayo ay magdadanas ng mga mulit-muling mga pagsubok. Ibig sabihin, kapag natapos ang isang pagsubok, asahan nating may kasunod. May kasunod naman po itong darating. Minsan nga po, nagsasabay-sabay pa eh. Hindi pa tapos ang isa, andyan na naman, meron na naman. Di po ba? Naranasan niyo po ba ito? Naranasan niyo po natin po itong lahat.
Maraming talata sa Biblia na makakaranas ng mga pagsubok ang mga mananampalataya. Inaasahan ng Diyos na magagawa nating tanggapin ang ating kalagayan bilang mga tagasunod na kasama ang ating pagsasampalataya sa Diyos ay nariyan ang mga tiisin mula sa mga pagsubok. Sinasabi po nga po sa 1 Corinthians verse 10 to 13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na kung tayo ay sa Diyos, hindi niya tayo hahayaan na maranasan ang anumang kahirapan na hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya anuman ang ating nararanasan, anuman ang tumutukso sa atin, o anumang trahedya na dumating sa atin, o anumang kasakitan, ay kaya nating pagtagumpayan ang mga ito at magkamit ng espiritual na pagtatagumpay. Nangangahulugan na hindi kayang talunin ng mga pagsubok ang ating pananampalataya at makakalampas tayo sa pagsubok na hindi napapahamak. Tinuturuan tayo ng pagsubok na magtiis sa buhay na ito. Ang pagtitiis ay isang katangian at kakayahan na dapat taglayin ng mga tunay na mananampalataya. Mahalagang sangkap po ng pananampalataya ang pagtitiis. At kung wala ito, ay walang katatagan ang pananampalataya. Kaya hindi dapat pagtakahan at ikagulat ang mga pagsubok. Asahan nating darating ito upang subukin ang ating pananampalataya. Amen? Makakapanatili po tayong naglilingkod ng wasto sa Panginoon Hesus kung wasto din ang ating pananampalataya. Kung katulad ng pananampalataya ni Apostol Pablo, atin pong tanggapin at kilalanin ang mga pangkasalukuyang katotohanan. Tayo po ay nananatili pa sa mundong ito at nasa katawang pisikal pa. Habang narito pa tayo ay maaari pa din tayong dumanas ng kahirapan, kasakitan, at kapighatian. Hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay tumigil na sa paglilingkod o di kaya ay tumalikod na sa Panginoon. Hindi din po ito dapat maging dahilan upang paniwalaan ang mga makabago at palsong turo tungkol sa pananampalataya. Katulad ni Apostol Pablo na nagtiwala na ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang mga pangako kahit pa siya ay dumanas ng hirap sa mundong ito. Atin din pong pagkatiwalaan ang Diyos sapagkat siya ang Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So ano nga po ba ang wastong pananampalataya sa Diyos? Yung pangalawa, ito ay nakasalig sa kapahayagan ng Diyos. Ito po ay nakasalig sa kapahayagan ng Diyos. Ang wastong pananampalataya ay hindi lamang ang kilalanin ang pangkasalukuyang katotohanan. Ito ay dapat ding nakasalig sa kapahayagan ng Diyos. Bagamat kinikilala ni Apostol Pablo ang kanyang pangkasalukuyang kalagayan, siya din naman ay namamag-asa sa mga pangako ng Diyos na lagpas sa pangkasalukuyan at ang mga pangakong ito ay nakasalig po sa salita ng Diyos. Ano nga ba ang mga pinananaligan at inaasam ni Apostol Pablo? Una po, nais niyang mabihisan na ng katawang panlangit. Bagamat kinikilala niyang siya ay nasa katawang lupa pa rin. At pangalawa, nais niyang makapiling ang Panginoon bagamat kinikilala niyang may layunin pa ang Panginoon sa kanya dito sa lupa. At pangatlo, kinikilala niyang lahat ay tatayo sa harapan ng Panginoon upang hatulan ayon sa kanya-kanyang gawa dito sa lupa.
Inilalarawan po dito ni Pablo ang pananabik na iwanan ang pagdurusa ng buhay dito sa lupa. Ang kanyang motibasyon ay hindi yung pagpapakamatay, kundi isang pagnanais na makasama ang Panginoon sa kawalang hanggan at matanggap ang kanyang walang hanggan. Ito yung bagong katawan. Ito yung nabuhay na mag-uli na katawan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas na loob na patuloy na gampanan ang misyon na ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos upang mabigyan niya ng kaluguran ang Diyos. Sinabi ni Pablo na lahat ng mananampalataya kay Jesus ay haharap sa paghatol ng Panginoon. Ang bawat mabuting gawa ay gagantimpalaan. Ang mga taong nabuhay lamang para sa sarili, gayon pa man ay masusunog o ipapakita na walang halaga. Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:15, ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Mga mananampalataya po ang hinahatulan dito ayon sa kanilang mga ginawa. Tayo po ay tatayo sa harapan ng Panginoon at mananagot sa ating mga pagpili. Idineklara nito na ang ating oras ay ginugol ng mabuti o walang kabuluhan, matapang o duwag sa pananampalataya o sa espiritual na pagkabulag at pagkamakasarili. Ang mga kahihinatnan ng gantimpala ay balay po sa mga ginawa natin habang nabubuhay pa tayo sa mga pansamantalang katawang ito. Kaya nga po, hinihimok tayo ni Pablo na makipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na sumusunod sa kanyang kalooban. Ang mga pinaniniwalaang ito ni Apostol Pablo ay nakasalig sa kapahayagan ng Diyos. Kailangan pong maunawaan natin ito sapagkat may mga taong nagsasabi na sila ay nananampalataya, ngunit hindi naman yun nakasalig sa salita ng Diyos. Ano nga ba itong mga huwad na pananampalataya? Una po, yung mga huwad na pananampalataya, yung intellectualism o pagmamatalino. Bagamat ginagamitan ng isip at pangunawa ang pananampalatayang Kristiyano, marami tayong hindi kayang unawain sa mga kapahayagan ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa 1 Corinthians 1 verse 18-24, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga niligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Pinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan. Sinasabi po dito, ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa kanya ay iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutang ito na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang katalinuhan dito sa mundo ay kamangmangan sa Diyos. Amen? Anong pa po? Mga huwad na pananampalataya, yung tinatawag na mind over matter.
Hindi po power of the mind ang pananampalataya na kapag natutunan mo na ang technique, ay magagawa mo na ang gusto mo sa pamamagitan nito. Kahit magpagawa ka pa ng malalaking simbahan, magagarang simbahan, kung niloloko mo lang ang mga tagasunod mo, ikaw po ay mananagot sa Diyos. Meron po kasi mga na-attract lang sa laki ng simbahan, sa ganda ng simbahan, pero pagdating sa loob nito ay taliwas sa Diyos ang tinuturo. Hindi po kaligtasan ang hinahanap nila, kapahamakan po. Amen? At pangatlo po yung subjectivism o emotionalism. Ito po ang nagahari sa mga tao sa kasalukuyan. Kaya nagbabagsakan ang mga values sa buhay. Ang nagtatakda sa mga desisyon ng tao ay hindi ang tama o mali, kundi ang mga nararamdaman, masaya at masarap. Kasama na nga po dito yung tinatawag na prosperity gospel. Itinuturo dito na nais daw ng Diyos na maging sagana tayo sa material na bagay at magtamo ng personal na kaligayahan. Hindi po kailanman sinang-ayunan ni Pablo at ng ibang apostol ang mga bulaang guro na ito na nagpakalat ng ganitong paniniwala. Ang mga taong na ito na may maruming pag-iisip at ginagamit ang pakunwaring kabanalan para magkamit ng kayamanan, ngunit sila rin ang magdadala sa kanilang sariling kapahamakan. Amen? Kung ang pananampalataya ay hindi nakasalig sa kapahayagan ng Diyos at hindi unawain ayon sa karunungan nagmumula sa Diyos, mauuwi lamang ito sa pagsalig sa karunungan ng mundong ito. Ang intellectualism at ang subjectivism. Ito ay hindi wastong pananampalataya. Hindi po ito nangangahulugang hindi na kailangang aralin at unawain ang salita ng Diyos. Sa katunayan, ito po ang ginagawa natin ngayon. Ipinapangaral natin ang salita ng Diyos na pinagtutuunan din ng panahon at oras upang maunawaan kung ano ang wastong pananampalataya. Ngunit kailangang malinaw sa atin kung kanino dapat nagmumula ang karunungan upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ito ay nagmumula sa banal na Espiritu. Para kay Apostol Pablo, ang mga itinuturo nila tungkol sa Panginoong Hesus ay hindi nagmula sa karunungan ng mundong ito, kundi nagmula sa Espiritong kaloob ng Diyos sa kanila. Sinasabi po yan sa 1 Corinthians 2:12-14. Nang sabi ay, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang pinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay malalaman lamang sa paraang espiritual. Kaya po, mahalaga na matiyak natin na tayo bilang mga nananampalataya na sa Panginoon Hesus ay napuspos na o nabautismuhan na ng banal na Espiritu. Sapagkat katulad ni Apostol Pablo at ng mga naunang Kristiyano, ang banal na Espiritu po ay kaloob ng Diyos na siyang magpapaunawa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ang mga kapahayagan ng Diyos na ating makikita sa kanyang mga salita, dito po sa Biblia. Dito po natin isalig ang ating pananampalataya upang matiyak natin na ito ay wasto o tama. Amen? Sa Biblia po natin makikita ito. At pangatlo po, ito ay nagbubunga ng paglilingkod sa Diyos.
Sabi po sa 2 Corinthians 5:6-9, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na Niya. Sinasabi ni Pablo dito na binago nila ang kanilang mga inaasahan para sa buhay na ito. Naunawaan nila na habang sila ay nabubuhay sa katawang lupang ito, ay umaasa pa rin silang makakasama si Kristo sa walang hanggan. Alam din nila na tanging ang pangwakas o huling-muling pagkikita ang magdadala ng kaginhawahan sa lahat ng sakit, pagdurusa, pasanin at pagdaing. Sila ay may mga lakas ng loob na magpatuloy sa misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Sa katunayan ay nabubuhay silang may malaking kagalakan, pag-asa at kapayapaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kabila ng patuloy na pagdurusa at pananapik para sa kanilang tahanan sa langit. Malakas ang loob ni Apostol Pablo na iwan na ang mundong ito at manirahan sa piling ng Diyos sapagkat wasto ang kanyang pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay makikita sa kanyang buhay paglilingkod. Ang pinakananais niya ay ang maging kalugod-lugod sa Diyos, siya man ay nananatili pa sa mundong ito o nasa piling na ng Diyos. Kaya kahit dumadalas ng hirap o kapaghatian si Pablo, siya ay mananatiling naglilingkod sa Diyos sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Kanya. Ito din nawa, mga kapatid, ang pagsikapan ng bawat isang mananampalataya sa Panginoon, ang mamuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ito naman ang inaasahang bunga ng wastong pananampalataya. Atin pong basahin yung Efeso 2:8-10. Ang sabi po dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pang una. So ano po ang bunga ng pananampalataya ayon sa ating binasa sa Ephesians 2:8-10? Bunga ng wastong pananampalataya. Itinakdang bunga ng pananampalataya ayon sa Ephesians 2:8-10 na ang bawat taong nilikha ng Diyos ay inaasahang mag-ukol ng buhay para sa paggawa ng mabuti. Ito nga ang itinalaga ng Diyos noong una pa man. Ngunit dahil nga nahiwalay ang tao sa Diyos, dahil sa kasalanan, kinakailangang iligtas ng Diyos ang tao. Ang kaligtasang ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Matatanggap ng mga tao ang kaligtasang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang mga taong nakapagbalik loob kung gayon ay inaasahan na mag-uukol ng buhay para sa paggawa ng mabuti, sapagkat ito ang tinalaga ng Diyos noong una pa man. Ang gawang mabuti ay kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Pinapahayag ni Apostol Pablo ang mga espiritual na mga pagpapalang matatagpuan kay Kristo. Tayo ay patay sa ating mga kasalanan dahil sa ating mga sariling mga gawa. Sinusunod natin ang ating mga hilig at pagnanasa. Sinusundan natin ang takbo ng mundong ito. Isinasigawa natin ang mga hangarin ng ating mga isip at katawan. Kaya tayo ay karapat-dapat
sa parusang nakalaan sa atin. Ngunit binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo. Nakikita natin ang di masukat na kadakilian ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kahit na tayo ay patay na sa ating mga kasalanan, tayo ay kanyang iniligtas. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay nangangahulugan na tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Sinabi pa rin po ni Pablo na ang kaligtasan ay hindi bunga ng mga gawa. Kailangan po nating malaman ito. Madalas po natin itong marinig sa mga burol, sa mga libing ng ating mga kaibigan, kamag-anak sa ibang taong namatay. Mabait yan. Sino yun? Sino yung namatay? Mabait yan. Maraming natulungan yan. Walang kaaway yan. Tsak, sa langit ang punta niyan. Di ba madalas nating marinig ito? Karamihan sa mga komento ay tungkol sa kanyang mabubuting gawa. Sila ay nagsisikap na ipahayag ang mabubuting gawa ng individual upang bigyang katwiran ang pag-asa sa kanilang buhay. Marami pong taong namamatay na nakagawa ng mabuti, ngunit hindi ito maaaring maging batayan ng ating pag-asa. Minsan po, maging sa ating mga Kristiyano ay nakikita rin natin ang pag-aasang ito ng kaligtasan sa gawa sa ating sariling buhay. May pagkakataon na maaari tayong makaramdam ng kawalan ng katiyakan tungkol sa ating kaligtasan. Bakit po tayo nagdududa sa ating kaligtasan? Minsan po kasi sinisikap nating tumingin sa sarili nating mga gawa ng katwiran. Sinusubukan na maging sapat na mabuti upang maging karapat-dapat sa kaligtasan. Tandaan po natin na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Nilalagay dapat natin ang ating pananampalataya kay Jesus, hindi sa ating sarili. Ayaw ng Diyos na magtiwala tayo. Ayaw ng Diyos na ipagmamalaki natin ang ating sarili. Ang ating pagtitiwala ay kay Kristo lamang. Ang mabubuting gawa ay hindi nagliligtas sa atin, gaya po ng itinuro ni Pablo. Ang mabubuting gawa ay katibayan na tayo ay gawa ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay ang ating kaligtasan ay magbunga ng mga gawa ng paglilingkod. Hindi tayo iniligtas para sa ating sariling kapakanan. Hindi tayo naligtas upang mamuhay sa isang makasariling buhay. Tayo ay nilikha ng Diyos na may dakilang hangarin. Tayo ay nilikha para sa mabubuting gawa. Hindi tayo nilikha para lumakad sa mga kasalanan at pagsuway. Amen po? Sinasabi naman po dito sa Santiago 2, James 2 verse 26, sabi po dito, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Yun po yung pangalawa. Sabi dito, walang halagang pananampalataya ayon kay James. Tinuturuan ni Santiago ang mga Kristiyanong sinusulatan niya na hindi maaring paghiwalayin ang pananampalataya at ang ginagawa ng taong nananampalataya sapagkat para sa kanya, ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa ay patay, katulad ng katawang hiwalay sa espiritu ay patay. Ang katawan ng taong patay na ay wala ng halaga sapagkat wala na itong magagawa. Ganon din naman walang halaga ang pananampalataya ng isang tao kung hindi naman nakikita ang mabubuting gawa sa kanyang buhay. Amen po? At ang gawaing mabuti nga ay ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay dahil ang kakulangan ng pananampalataya ay nagpapakita ng isang hindi binagong buhay o ng isang pusong patay sa espiritual. Napakaraming mga talata na nagsasabi na ang tunay na pananampalataya ay nagre-resulta sa isang binagong buhay
at ang ating pananampalataya ay pinatutunayan sa ating mga gawa. Pinakikita ng ating pamumuhay kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung ang ipinahayag nating pananampalataya ay isang buhay na pananampalataya. Hindi sinasabi ni Santiago na ang ating mga gawa ang magpapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos. Sa halip, sinasabi niya na ang tunay na pananampalataya ay magbubunga sa mabubuting gawa. Ang pananampalataya kay Kristo ay laging nagre-resulta po sa mabubuting gawa. Ang isang tao na nag-aangkin na siya ay Kristiyano, ngunit tahasang sumusuway kay Kristo ay huwad at patay na pananampalataya at siya po ay hindi tunay na naligtas. Maraming tao nagsasabi na sila ay Kristiyano, ngunit kabaliktaran ng kanilang sinasabi, ang kanilang buhay at prioridad ng kanilang sinasabi, ngunit kabaliktaran ng kanilang sinasabi ang kanilang buhay at prioridad nila sa buhay. Ang pagsunod sa Diyos ang tanda ng isang tunay na pananampalataya. Ginamit nga po ni Santiago si Abraham at Rahab. Ginawa niya example upang ilarawan ang pagsunod na laging kaakibat ng kaligtasan. Ang simpleng pagsasabi na naniniwala tayo kay Jesus ay hindi po makapagliligtas sa atin. Maging ang ating paglilingkod na panrelihiyon. Ang nagligtas sa atin ay ang pagbuhay ng banal na espiritu sa ating espiritu at ang pagbuhay niya sa ating ito ay makikita sa ating buhay pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Tandaan po natin na pinawalang sala tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at ang resulta ng pananampalataya sa ating puso ay mabubuting gawa na nakikita ng lahat. Patay ang pananampalatayang walang gawa dahil ipinakikita nito ang isang pusong hindi binago ng Diyos. Kung ipinanganak tayong muli sa Espiritu, ay tiyak mababago ang ating buhay. Makikita sa ating mga gawa na sumusunod po tayo sa Diyos. Amen po? At sa ating pagtatapos, kailangan po nating tiyakin na ang ating pananampalataya ay wasto, katulad nga sa kung paanong nanampalataya ang mga naunang alagad. Huwag po tayong patatangay sa mga makabago at palsong katuruan tungkol sa pananampalataya. Ang wastong pananampalataya ay hindi nga pag-iwas lamang sa pangkasalukuyang katotohanan o di kaya ay pang-isip lamang, yung intellectualism, o di kaya ay subjectivism lamang. Ang wastong pananampalataya ay kumikilala sa kasalukuyang katotohanan ng buhay. Ito ay nakasalig sa kapahayagan ng Diyos na inaasang magbubunga ng mga gawang paglilingkod. Ang ganitong pananampalataya ang dahilan kung bakit kaya nating magsakripisyo, magpaubaya kung kinakailangan, higit na magpasensya at tumulong sa mga nangangailangan dahil din sa tayo ay namamag-asa na kung tayo ay mananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas, ay atin siyang makakasama sa walang hanggan. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po sa lahat. Nawa may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan ngayong umaga. God bless po.